Mike, may mga lalaking sumusunod sa atin. Kilala mo ba sila? Sinong? Hindi ko sila kilala. Kanina ko pa napapansin na talagang sinusundan nila tayo. Hindi. Tumatakbo na sila papunta sa atin. Hinahabol nila tayo. Mike, anong gagawin natin? Takbo na, Alona! Takbo na! Bilisan mo! Nalinti ka na! Ano ba talagang kailangan nila? Bilisan mo! Alona! Bilis! Sino bang mga hayop na yan? Bakit nila tayo hinahabol? Ano bang kailangan nila? Hindi ko alam! Bilisan mo! Malapit na sila! Bilisan na natin! Mike! Bilis! Bakit ka huminto? Hindi. May nakaabang din sa unahan natin. Wala na kayong mapupuntahan. Na-corner na namin kayo. Kayo na ang bahala sa lalaking yan. At ako naman ang bahala sa babaeng ito. Oh, ang ganda mo. Ang ganda mo sa malapitan. Hindi! Alona! Alona! Bitawan niyo ako! Ano ba? Ano bang kailangan niyo sa amin? Mike! Alona! Bitawan niyo ako! Mike, tulungan mo ako! Ikaw ang kailangan namin. Halika dito! Sumama ka sa amin! Mga bata! Gawin niyo na ang gusto niyo sa lalaking yan! Kung may gusto kayo dyan! Alona! Tumakbo ka na! Iwan mo na ako dito! Tumakbo ka na, Alona! Mike! Tumakbo ka na! Mike! Hayop kayo! Bitawan niyo ako! Hindi ako sasama sa inyo! Huwag ka nang pumalag! Sumama ka na sa amin! Mike! Sino ka? Tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Alona! Alona! Teka, anong nangyayari sa akin? Napakainit ng katawan ko. Parang may pumasok na ibang nilalang sa katawan ko. Hindi! Hindi! Parang sasabog ang katawan ko sa sobrang init! Anong... Hindi! Kusang bumabangon ang katawan ko. Ano bang nangyayari sa akin? Wala nang init na nararamdaman ko. Kumusta mga kauragon? Ano ang gagawin mo kung sa isang iglap magbago ang anyo ng taong kasama mo sa iisang kwarto? Tatakbo ka ba upang humingi ng tulong o tatanggapin mo na lang ang bago niyang anyo? Isang napapanahong karanasan ang aming iparirinig sa inyo. Kwento ng pang-aabuso at paghihiganti at wagas na pag-ibig. Ito ay hango sa totoong karanasan na nangyari sa liblib na bayan ng Sorsogon. Ang kwento ni Alona, isang landlady sa apartment na nasa liblib na bayan. Hindi pumayag si Alona na ibenta ang kanilang apartment sa negosyanteng si Emilio para gawing laboratory sa pagpapagawa ng ipinagbabawal na gamot. Para lubusan yung maunawaan, sisimulan ko ang kwento sa unang araw nang pumunta si Emilio sa apartment ni Alona. Kahit ano po ang sabihin niyo, Sir Emilio, hindi na magbabagong pasya ko. Hindi ho namin ibebenta tong apartment. Dugo at pawis ang ginugol ni Itay. Maipundar lamang to. Tapos mapupunta lang sa wala. Wala bang mapupunta sa wala ang sinasabi mo, Alona? Hindi masasayang ang pinagpagura ng itay mo. Ang totoo, pagagandahin ko pa ito. Bakit hindi na lang ho kayo humanap ng mas maganda rito? Yung talagang ibinibenta ng may-ari. Hindi ho katulad nito na may nagmamay-ari na. Ay, maghanap na lang ho kayo ng iba. Kung ito ho sasabihin ko ho sa inyo, wala ho kayong mapapala rito.
Hindi ka maaagrabyado sa presyong ibibigay ko sa inyo, Alona. Mapupunta kayo sa kahit saan inyong gusto. Pwede kayo magsimula ng gusto ninyong negosyo. Mawalang galang na po, Mr. Buenavista. Pero naiintindihan niyo naman siguro ang sinasabi ni Alona. Konting respeto naman sana. Kaya nga ako nakikipag-usap na maayos sa inyo, Wilma. Dahil iginagalang ko kayo. Kahit paano'y may pinagsamahan naman kami ng yumao mong asawa nung nagtatrabaho pa siya sa munisipyo. Alam ko, dahil kayo ang nakaupong mayor ng mga panahon na yon. At nang namatay siya, habang nangangampanya kayo noon, kayo ang gumasto sa pagpapalibing sa kanya. Salamat naman at naalala pa ninyo. At dahil roon, kaya labis-labis ang pagrespeto ko sa inyo. Wilma, Alona. Kung nire-respeto niyo ho kami, igalang niyo pong desisyon namin. Umalis na ho kayo, Sir Emilio. Wala na akong sasabihin pa sa inyo. Sige, aalis ako ngayon. Pero babalik ako sa ibang araw. At sa pagbabalik ko, sisiguraduhin kong hindi na kayo makatatanggi pa. Mas mabuti pa ho kung hindi na kayo babalik. Magsasayang lang kayo ng oras at panahon niyo. Hindi maganda ang tingin ni Emilio sa mag-inang Alona at Welma nang umalis ito kasama ang armadong tauhan. Sa kabila ng mga matatapang na salita ni Alona, baka sa kanyang mga mata ang takot at pangamba sa maaaring gawin ni Emilio. Sa kabila nito, hindi inaasahan ni Alona na makikilala niya ang taong magdudulot sa kanya ng mas matinding problema. Akala ko ba, sasamahan mo sa doktor yung mama mo para magpa-check up? Bakit pumasok ka pa rin? Tumawag kasi kagabi si Ate Lisa. Day off niya raw ngayon. Kaya sasamahan niya lang si Mama. Ayaw kasi ni ate na nag-a-absent ako sa klase. Alam mo, napakaswerte mo. Meron ka kasing kapatid na laging umaalalay sa'yo. Sarap siguro sa pakiramdam, no? Lalo na kung proud pa siya sa mga achievements mo. Hindi naman. Nagkataon lang talaga na walang pasok si Ate Liza. At saka, namimiss niya na rin daw si Mama. Yun na siguro ang pinakabanding nila. Sa bagay, may punto ka. Sandali. Kilala mo ba yung lalaking yun? Sinong lalaki? Yung nasa kabilang dulo nitong pasilyo. Naka-sunglasses na itim at nakasombrero pa. Hindi pa naka-uniforme. Siya ba? Baka yan yung transferee na sinasabi ni Bernie. Nako, na-expel daw yan sa pinapasukan niyang college sa Albay. Kung tamang narinig ko. Anak daw yan ni Emilio Buenavista, yung dating mayor sa kanilang bayan. Kaya pala. Hindi nakakapagtaka kung ma-expel at naka-blacklist siya sa lahat ng eskwelahan. Nako, papunta siya rito sa kinaroroonan natin. Oo nga, baka may hinahanap siya. Mukhang naliligaw siya dito sa campus eh. Hi. Transfer ako rito. Pwede ba magtanong sa inyo? Saan ba rito yung engineering department? Ha? Doon sa kabilang building, second floor. Naroon ang faculty ng engineering. Salamat. Nga pala ako si Edward. Ikaw, anong pangalan mo, miss? Ako si Alona. Iniabot ni Edward ang kamay kay Alona para makipagkamay. Ngunit hindi ito pinansin ng dalaga. Sa halip ay hinila nito si Mike sa braso at dumiretso sa paglalakad. Naiwan si Edward na tila ba isang bagay na di napapansin ng mga estudyanteng dumaraan. Walang kamalay-malay si Alona. Yun pala ang simula ng panggugulo ni Edward sa kanyang buhay.
Nasaan na ba si Mike? Alam niya namang hindi ko kayang buhatin ng mga librong to eh. Bakit kasi ako pang... Ay, naman! Ay, naku. Nahulog na tuloy ang ibang aklat. Teka, ibababa ko muna tong... Sandali. Saan mo ba dadali ng mga libro na yan? Akin na. Tutulungan na kita. Naku, wag na. Kaya ko na to. At saka, parating na rin yung kaibigan ko eh. Siya naman talaga magbubuhat. Alona, tama. Tinulungan mo ko nung unang araw para mahanap ko yung engineering department. Kaya babawi ako sa iyo ngayon. Sandali. Kukunin ko ng ibang aklat. Naku, hindi na. Okay na ako. Hihintayin ko na lang yung kaibigan ko. Darating na yun. Sige na. Huwag ka na maya. Nasa isang school lang naman tayo. Tsaka, para lala tayong magkakilala. Ang sabi ko, wag na. Hindi mo kailangan bumawi dahil hindi kita sinisingil. At saka hindi ko kailangan ng tulong mo. Dahil may kasama ako. Ayan na pala siya, oh. Alona! Alona, ano bang nangyari? Bakit nagkalat sa sahig ang mga libro? Pasensya ka na. Gusto ko lang sanang tulungan si Alona kanina pero bigla na lang nagalit. Pasensya na. Ikaw yung transferee? Edward, tama ba? Oo, ako nga. Gusto ko lang sana makatulong pero mukha hindi niya kailangan ng tulong ko. Pasensya na uli. Sige, aalis na ako. Alona? Alona, ayos ka lang ba? Alona? Sandaling natahimik si Alona dahil sa nangyari. Mariing pinagmasdan nito sa Edward habang papalayo. Natauhan na lamang ang dalaga nang tapikin ito sa mukha ng lalaki. Ngunit sa tulong ni Mike, naging kalmado si Alona sa pag-aakalang maayos din ang lahat. Subalit, isang pangyayari ang hindi inaasahan ni Alona. O ikaw, halika rito. Ako ba ang tinatawag mo? Oo, ikaw nga. Maganda ka nga pero bingi ka. Halika rito. Hindi Hoy ang pangalan ko. Alona. Wala ka nang itsura, bobo ka pa. Alona, wag mo na lang pansinin. Pabayaan na lang natin siya. Baka mapahama ka pa kung papatulan mo siya. Ano ba talagang kailangan mo? O heto, nasa harapan mo na ako. Nakalimutan mo ba yung ginawa mo sa akin kahapon? Ano ba? ha? Ano ba? Bitawan mo nga ako. Sa lahat ng ayoko yung tinatanggihan ako at pinapahiya. Hindi ko pwedeng palampasin ang ginawa mo. Bakit? Anong gagawin mo? Sasaktan mo ko? Bububugin mo ko? Katulad ng mga ginawa mo, kaya na-expelled ka sa dating pinapasukan mo? Paano? Sige! Heto oh! Oh, eto! Saktan mo ko! Ewan ko lang kung saan kangkungan ka pupulutin. Hindi ako natatakot sa'yo. Alona! Edward! Tama na yan! Baka makita kayo ng student council. Siguradong ipapatawag kayo sa student affairs office. Mas mabuti. Para mawala na ditong hambog na yan. Puro yabang. Wala namang utak. Natigil ang mainit na komprontasyon ni na Alona at Edward nang umalingaw-ngaw ng malakas na timbre sa buong eskwelahan. Ilang sandali lang, nakatayo na si Alona habang pinagmamasdan ang dahan-dahang pag-alis ni Edward kasama ang mga barkada nito. Pagkunway, naglakad na rin ang dalaga kasama si Mike. Napansin ng binata na bahagyang panginginig ng kamay ni Alona. Hindi sa takot, kundi dahil sa matinding galit kay Edward. Sa kabila nito, walang kamali-malay si Alona na nagbabadya na naman ang bagong suliranin na kanyang kaharapin. Magandang araw sa iyo, Alona. Naalala mo ba ang sinabi nung huli tayo nag-usap? Wala ho akong amnesia para hindi maalala. Ano ngayon sa inyo kung bumalik kayo? Wala naman. Pinapakita ko lang naman sa iyo na kapag sinabi ko ay ginagawa ko.
Ayaw ko namang sabihin na wala akong isang salita. Hindi ko ho alam kung kayo ang may amnesia. Dahil hindi yata nyo naalalang sinabi ko nung huli tayong mag-usap. Na kahit na bumalik kayo ng ilang daang beses, walang magbabago sa desisyon ko. Sinabi ko na sa inyo, babalik ako, di ba? At eto, naririto ako sa harapan mo. Ah, hindi mo ko nakikita? Hindi ka nakapagsalita. Eto ako sa harapan mo. At sasabihin ko ulit sa inyo, hindi nyo kami madadaan sa halaga ng pera ninyo. Matagal na sa amin ang apartment na to. At hindi kami papayag na gagamitin nyo to sa masasamang gawain nyo. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, Alona. Maaari kitang kasuhan sa pagsasalita mo ng walang katotohanan. Pero hindi ko ito gagawin sa iyo dahil makikipagkasundo ka naman sa akin, di ba? Di ba? Anak mo nga talaga si Edward. Like father, like son. Napakataas ng tingin sa sarili. Pero ang totoo, may masama kayong intensyon kung bakit nyo to ginagawa. Magkakilala na pala kayo ng aking uniko iho. Hindi ba mas mapapadali kung magkakasundo tayo, Alona? Kapag hindi kayo umalis, kayo ang kakasuhan ko. Panghaharas yung ginagawa nyo. At sabihin mo rin sa hambog mong uniko iho, mag-aral ka mo siya. Yung Yung ano? wag siyang puro kayabangan ng alam. Yun lang pala eh. Pinutol mo pa. Nang marinig ni Emilio ang pagbabanta ni Alona, dali-dali nang lumakad ito paalis at mabilis namang sinundan ng kanyang mga tauhan. Habang papalayo ang grupo ni Emilio, tinatanaw ito ni Wilma. Noon ay nakaupo sa may pintuan ng apartment at nakamasid sa nakikipagmatigasang si Alona. Napailing na lamang ang matanda dahil sa ipinakitang tapang at lakas sa loob ni Alona sa harapan ni Emilio. Sa kabila nito, nag-aalala pa rin si Wilma sa maaaring gawin ni Emilio, lalo na't nalaman nito na kilala ni Alona ang kanyang anak na si Edward. Sa kabila nito, napapaisip pa rin si Wilma kung bakit ganun na lamang ang pagka-interes ni Emilio na bilhin ang kanilang apartment. Bakit kaya ganoon na lamang ang pag-i-interest niya sa apartment na ito, Alona? Ano ba talagang pinaplano niya? Negosyante si Emilio, Nay. Maaaring gamitin niya to bilang kasangkapan sa kanyang negosyo. Pero nakakasigurado ko, hindi mabuting pinaplano niya. Yun na nga ang ipinag-aalala ko. Baka sa susunod, gumamit ng dahas si Emilio. Hindi niya yun gagawin, Nay. Nakita niyo naman kanina, nang sabihin kong kakasuhan ko siya, umalis siya na parang asong nakabahagang buntot. Ang isa pang inaalala ko, Alona, yung anak niya, si Edward. Napabalitang gumagamit ng droga yun. Baka kung anong gawin niya sa'yo, anak. Huwag niyo hong alalahanin yun, Ninay. Puro salita lang naman ang hambog na yun. Pero wala namang laman ng utak. Lumipat ka na lang kaya ng eskwelahan, Alona. Yung hindi ka makikita ng Edward na yun, hindi ako mapapalagay. Lalo na't alam kong malapit ka sa kanya. Kung gagawin ko ho yun, para ko na rin sinabing natatakot ako sa kanya. Hindi siyang tipo ng tao na dapat kong katakutan, Inay. Diyos kong babae ka, oo. Kailan ba mawawala ang kaba ko sa dibdib? Sa tuwing malayo ka sa akin. Kapag mapantay na ang mga paa ko. Napaisip si Alona sa malalim na mga katagang iyon na sinabi ni Wilma. Ganun pa man, naiintindihan pa rin iyon ng dalaga. Matatag pa rin ang paninindigan ni Alona para labanan si Edward. Hindi nga lang nagkamali ang dalaga dahil isang pangyayari ang muntika ng magpahamak sa kanya.
Ano nga palang nangyari sa pakikipag-usap mo kay Mr. Benavista? Nagbalik pa ba siya para kulitin kayo? Alona? Alona! Ha? May sinasabi ka ba, Mike? Ano bang nangyayari sa'yo? Kahapon ka pang parang wala sa sarili. Kinukulit ka pa rin ba ni Mr. Emilio? Kung ako lang kaya ko siyang labanan. Pero si inay, masyado na siyang naaapektuhan. Lalo na nang malaman niyang ginawa ni Edward. Halos hindi na siya makatulog dahil sa pag-aalala. Alona, speaking of the devil, si Edward, papalapit siya dito. Mukhang galit siya. Alona? Siya ba ang pinagmamayabang mo? Mukha namang lalampa-lampa eh. Tingin ko nga lang kung matapang ka. Tingnan lang natin. Siniswerte ka lang dahil nakailag ka. Sandali, ano bang atraso ko sa'yo? Hindi ko alam kung anong atraso ko sa'yo. Kaya hindi kita papatulan. Lumaban ka, ipakita mong tapang mo! Huwag ka umilag. Lumaban ka. Ipakita mo kay Alona na matapang ka. Sige! Lumaban ka! Sige, kung yan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Sisiguraduhin kong manghihiram ka sa mukha ng aso pagkatapos ng gagawin ko sa'yo. Agad na inundayan ni Mike ng sunod-sunod na suntok sa Edward sa mukha. Sa pagkabigla ni Edward, hindi nito nagawang gumanti sa bawat atake ni Mike dahil sa malakas din ang sipa na tumatama sa kanyang katawan. Nakakuha ng buwelo si Mike nang mahawakan at maitumba sa Edward. Saka muling pinaulanan ng malakas sa suntok. Sa magkabilang pisngi nito, inawat na lamang ni Alona si Mike nang makita ng dalaga ang sumisirit na dugo sa mukha ni Edward. Nakakilos na lamang sa Edward nang umalis si Mike sa pagkakaumbabaw nito sa kanya. Kaagad namang sumaklolo ang kasamang kaibigan ni Edward, samantala labis ang pag-aalala ni Wilma sa ginawang pamimilit ni Emilio sa gusto nitong mangyari. Kanina pa kayo nababalisa, inay. Iniisip niyo na naman ba ang panggugulo sa atin ni Mr. Benavista? Ganun na nga, Alona. Sobra na ako nag-aalala sa maaaring gawin ni Emilio. Makapangyarihan siya sa bayang ito. Baka isang araw, ipatapon niya na lang tayo sa kung saan para lang makuha ang gusto niya. Sinasabi niyo ho ba na ibenta na lang natin tong apartment? Ganun ba, inay? Nangako siya na ibibigay ang halagang gusto natin. At alam kong gagawin niya yon. Minsan na siyang tumulong sa pamilya natin nang mamatay ang ama mo. Tumutulong nga ba siya? O gusto niya lang pagtakpan ang ginawa niya? At saka, nay, naisip ba ninyo? Kung mawawala sa atin ang apartment na to, saan ho tayo pupunta? Sa Masbate, naroon ang mga kapamilya natin. Gagamitin natin sa pagninegosyo ang mapagbibilhan nitong apartment. Sige na, Alona, para matahimik na si Emilio at maibsan na rin ang pag-aalala ko. Pag-iisipan ko, inay. Pero hindi ko sinasabi sa inyo na pumapayag na ako. Pero Alona, hanggang kailan ka pang mag-iisip? Baka dumating ang araw, pagsisihan mo ang desisyon mong ito. Malakas pa rin ang paninindigan ni Alona sa kabila ng pakiusap ni Wilma. Baka sa mukha ng ina ang labis na pag-aalala dahil sa maaaring kahantungan ng mga desisyon ng dalaga. Ganun pa man, hindi pa rin mawala ang nararamdamang awa ni Wilma kay Alona dahil sa pagpapahalaga nito sa naiwan ng kanyang ama. Sa ilang saglit pa ng katahimikan, isang tawag sa cellphone ang natanggap ni Alona. Namangha ang dalaga nang marinig ang boses ng lalaki sa kabilang linya. Agad itong nagtungo sa lugar na pinagkasunduan nilang pag-uusap. Bakit gusto mong dito tayo magkita sa restaurant? Mahal sa restaurant na to, hindi ba?
Walang problema sa akin ang mga bagay na yun, Alona. Ang mahalagay, magkausap tayo ng sarilinan. Walang istorbo, walang ibang tao. Tayong dalawa lamang. Mukhang napakahalaga ng sasabihin mo sa akin, Mr. Vinavista. Ang tanga mo, Alona. Alam mo na ba kung anong ipinupunto ko, di ba? Matagal na kitang kinakausap. Hanggang ngayon ay nagbibingi-bingihan ka pa rin. Boss, eto na po yung pinahanda ninyo. Ikaw ang may-ari ng restaurant na to? Ayaw ko sanang malaman mo pero sige, ako nga. At sa'yo rin yung pinakamataas na condominium sa unahan nitong restaurant na to, tama ba? Bakit ka nagagalit? Pwede ka namang magtanong na hindi magalit, di ba? Well, hindi ko itatanggi, Alona. Naipundar ko ang mga ito nang manungkulan ako bilang mayor sa loob ng 9 na taon. Pero hindi na malaga yun. Oo nga pala. Pwede mo bang sabihin sa akin? Bakit mo ako pinapunta dito? Eto, ₱1,000,000 pesos! Ang laman ng cheque na yan. Alam mo na ang ibig ko sabihin, Alona. Kung kulang pa yan, sabihin mo. Kung alam ko lang, na yan lang palang sasabihin mo sa akin dito. Hindi na sana ako nag-aksaya pa ng oras. 250 million? Katumbas ng boarding house mo? Mag-aasta ka ng ganyan? Ano pa bang gusto mo, ha, Alona? Kung nasabi na sa'yo ng tatay mo, alam mo kung paano ako magalit. Ayokong sinusuway ang gusto ko. Magalit na kayo hanggat gusto nyo. Pero hindi na magbabagong isip ko. Hindi mababago ng pera nyo ang desisyon ko. Ang arti-arti mo. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin, Alona. Sa tindi ng galit ni Emilio, inumbag ng malakas ang dalawang kamao nito sa mesa. Nanginginig ang mga labi dahil sa matinding galit niya sa dalaga. Nanlilisik ang mga matang nakatitig kay Alona. Hindi natinag ang dalaga sa bugso ng galit ni Emilio. Dahan-dahang tumayo sa kinauupuan ang dalaga habang nakatitig din ito kay Emilio at dire-diretsong naglakad palabas ng restaurant. Naiwan si Emilio. Nagngingit-ngit pa rin sa matinding galit. Nang mga sandaling yun, walang kamalay-malay si Alona na may pinaplano ng masama si Emilio. O di ba? Nakakagulat talaga. Kung bakit gano'n na lang siya kadesperado para pumayag ako. Alam mo, hindi talaga maganda ang kutob ko sa Emilio na yan eh. Kita mo naman yung anak niya. Di nga, kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Ay nako, wag na nga natin pagsayangan ng oras mga bagay na yan. Wala naman tayong... Teka, Mike, may mga lalaking sumusunod sa atin. Sinong... oo nga. Takbo na, Alona. Takbo na. Ano? Bilisan mo. Oo, sige, nasa likuran mo ako. Mike, wag mo akong iiwan. Mike, hintayin mo ako. Sino bang mga hayop na yan? Bakit nila tayo hinahabol? Hindi ko alam. Bilisan mo. Malapit na sila. Bilis! Bakit ka huminto? Wala na kayong mapupuntahan. Na-corner na namin kayo. Kayo na bahala sa lalaki yan. At ako naman bahala sa babaeng ito. Uy, ang ganda mo siya malapitan. Hindi! Alona! Alona! Huwag ka na Bitawan mo ko! Ano bang kailangan niyo sa amin? Mike, tulungan Alona! mo! Bitawan niyo ako! Mike, tulungan mo ako! Ikaw ang kailangan namin babae. Halika Bitawan rito. mo ako! Ay, Sumama ka sa amin. ayoko! Mga bata, gawin nyo na kung anong gusto nyo sa lalaki yan. Alona! Tumakas ka na!
Iwan mo na ako dito! Tumakbo ka na, Alona! Mike! Tumakbo ka na! Hayop kayo! Bitawan niyo ako! Hindi ako sasama sa inyo! Mike! Nagpupumiglas pa rin si Alona habang kinakaladkad ng dalawang lalaki. Ngunit hindi sapat ang lakas ng dalaga para makawala sa mga lalaking yun. Biglang nawala ang nakabibinging sigaw ng dalaga nang busala ng tape ang kanyang bibig. Ganun pa man, malinaw pa rin na nakikita ni Alona ang pakikipagbuno ni Mike sa dalawa pang lalaki na humabol sa kanila. Hanggang sa tuluyan na siyang tangayin ng mga lalaking yun. Umaalingaw-ngaw ang huling tawag ni Mike kay Alona. Sa kabilang dako naman, may naghihintay din pala pagdating ni Alona. Tuloy. Bukasyon. Kamusta ka, Alona? Sinaktan ka ba nila? Ha? Teka. Tatanggalin natin ang pusal ng bibig mo, ha? Para makapagsalita ka na maayos. Sandali lang. Ayan. Wala na. Magsalita ka na. Hayop ka! Ikaw ang nagpadukot sa akin! Demonyo ka! Idinamay mo pa ang kaibigan ko! Grabe ka, hayop na demonyo pa. Anong klaseng hayop? Anong klaseng demonyo? Ha? Wala akong pakialam kung sinong Poncio Pilato ang kasama mo. Sige na, lumabas na kayo. Kung ginagawa mo to para makuha ang gusto mo, papatayin muna kita bago mo makuha! Hindi ako interesado sa apartment mo! Mas interesado ako sa'yo. Matigas ka, ha? Huwag mo akong hawakang hayop ka! Bitawan mo ako! Ano ba? Gusto mo pisilin kita, ha? Napasigaw si Alona nang sikmuraan ito ni Emilio. Namimilipit sa sakit na nakahandusay sa may paanan ni Emilio. Pinipilit na tumayo ang dalaga. Subalit wala ng lakas ang katawan nito hanggang sa tuluyan na itong manghina at mawala ng malay. Nakangisi na parang nauulol na aso si Emilio habang binubuhat ang walang malay na si Alona. Tiniyak pa ni Emilio na nakasarado ng mabuti ang pinto sa kanyang kwarto. Pagkunway, inihiga nito si Alona. At doon, sinimulang gawin ni Emilio ang pangahalay sa dalaga. Anong ginawa mo sa akin? Hayop ka! Huwag ka nang pumalag, Alona. Matagal na ako nang gigigil sa'yo. Hayop ka! Bitawan mo ko! Alam mo, ang liit-liit mong babae, palamura ka. Kanina ka pa hayop ng hayop, hayop ng hayop, ha? Ngayong naririto ka na, hindi na kita pakakawalan pa. Tatanggalin mo na itong damit mo para makita ko ang buong katawan mo. Wag! Huwag niyong gawin sa akin to! Paano niyo nang awa? Wag! Maawa kayo sa akin! O ngayon, nagmamakaawa ka. Ayaw mong tanggalin ang damit mo. Parang awa mo na. Di sige. Ako magtatanggal ng ganito. Wag! Hayop ka! Hayop ka! Yung bunganga mo na yun, ilang hayop na kayong binanggit mo, ha? Talaga palang nakakainis ka, Alona. Tama na ako ang makinabang sa'yo. O ano, magmumura ka pa? Sige, ha? Mura? Oras na makawala ako dito, puputayin talaga kitang hayop ka! Hayop ka! Alam mo ba, bubuhayin pa ba kita pagkatapos kitang pagsawaan? Wala kang kasing sama! Mas masaol ka pa sa hayop! Anong klaseng hayop? Aso? Unggoy? Tulungan niyo ako! Tulong!
Kanda. Binalot ng malakas na sigaw ni Alona ang silid na kinaroroonan niya. Ito ay dahil sa matinding sakit na gumuhit mula sa kaibuturan ng pagkatao ng dalaga. Hindi rin ito makawala dahil sa mahigpit na pagkakahawak sa kanyang mga braso sa malahalimaw na nakaibabaw sa kanya. Nanginginig ang nakatikom ng mga kamay ng dalaga. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-aapoy ng galit kay Emilio. Halos mawala ng ulirat si Alona, subalit ramdam pa rin ito ang ginagawang kahayukan ni Emilio. Sa kabilang banda, walang kamalay-malay ang tauhan ni Emilio na palihim na nakapasok si Mike sa kanilang hideout. Sino? Sino ka? Bakit ka nakapasok rito? Mike, tulungan mo ako, Mike. Alona! Alona! Hayop pang matanda ka! Heto ang bagay sa'yo! Sino ka bang hayop ka? Nasaan ba mga gagong yon? Bakit hinayaan ka makapasok rito? Mag-iingat ka, Mike. Hindi ka makakalabas ng kwarto ng buhay! Alona, halika na! Umalis na tayo dito! Bilis! Salamat dumating ka, Mike. Tayo na! Bilisan mo! Bago pa nila tayo maabutan! Saan kayo pupunta? Ikaw na hayop ka. May sapusa ka ba, ha? At buhay ka pa rin? Edward, wala kaming atraso sa inyo. Palabasin mo na kami rito. Oo, ikaw. Pero ang lalaki yan, malaki ang atraso sa akin. Nang walang hiyang yan. Huwag mong idamay si Alona. Wala siyang kasalanan sa'yo. Ano pang hinihintay nyo? Patayin nyo na yan! At ikaw, halika dito. Sumama ka sa akin. Ayoko, Mike! Sumama ka! Bitawan mo ako! Sumama ka! Napasigaw si Alona sa bawat atake ng mga lalaking inuutusan ni Edward para bugbugin si Mike. Paisa-isang nakaganti rin si Mike sa mga suntok at tadyak ng mga iyon. Ngunit karamihan ay tumatama sa kanyang pisngi at katawan. Nang makawala si Alona sa mahigpit na pagkakahawak ni Edward para sakluluhan si Mike, subalit hindi ito alintana ni Edward. Muling napasigaw ng malakas si Alona nang makitang bumagsak si Mike. Duguan ang muka, tila ba wala ng buhay. Habang nagkukumahog si Alona para sakluluhan si Mike, kinaladkad ito ni Edward at sapilitang pinapasok sa sasakyan. Nang makapasok na ito, agad na pinatakbo ni Edward ang sasakyan. Ngunit sa di kalayuan, inihinto nito ang sasakyan. Sa isang lugar na ikinagulat ni Alona. Ano ba? Saan mo ba ako dadalhin? Bitawan mo ako! Nasasaktan ako! Ano ba? Bitawan mo, sabi ako! Ano bang gagawin mo sa akin, Edward? Wala ka ng maraming tanong. Malalaman mo rin, kaya halika na. Kanina pa ako natatakam sa ganda ng katawan mo eh. Ano? Ayoko! Ayoko! Bitawan mo ako, Edward! Ayoko! Eh bakit ka lumalapit sa akin kung ayaw mo? Sa kabila ng pagpupumiglas ni Alona, hindi natinag sa Edward. Sa masama nitong binabalak, hawak ang mahabang buhok at mga kamay ni Alona habang hinihila papasok sa abandonadong pabrika na pinagdala nito sa dalaga. Tumindi pa ang pagnanasa ni Edward nang makapasok na ito sa madilim na bahagi ng lumang pabrika. Matagal nang walang nakatera dito. Kaya wala nang pipigil sa atin dito, Alona. Kinig kita. Okay ka. Ayoko! Hindi! Bitawan mo ako, Edward! Huwag ka nang tumanggi pa, Alona. Nangiyak ka! Hindi mo ba nararamdaman ang init ng katawan ko? Ayoko! Pareho kayo ng papa mo! Nasahol pa kayo sa demonyo! Mga hayop kayo! Sige. Total hayop din naman ang tingin mo sa akin. Ipatitikim ko sa'yo kung paano ako maging parang asong ulol sa'yo. Hayop-hayop pala, ha? Lumaganap sa loob ng gusali ang sigaw ni Alona nang tuluyan na itong maangkin na Edward.
Sigaw na tila ba wala ng pag-asang makaalpasa. Hindi maaninag ni Alona ang mukha ni Edward habang ginagawa niya ito, ang makamundong pagnanasa sa dalaga. Makalipas ang ilang sandali, umalis na si Edward. Sa pagkapatong nito kay Alona, narinig ng dalaga ang bawat takbang ni Edward palabas sa lumang pabrika. Bumalik sa loob ng sasakyan upang magpalipas ng oras nang may kumatok sa pintuan ng sasakyan. Sa wakas, wala nang ipagmamayabang pa sa akin si Alona. Pinagsawaan ko na ang napakaganda niyang katawan. Hindi ko akalain na uuunahan pa pala ako ni Papa. Magpapahinga muna ako sandali dito sa loob ng aking sasakyan. Pagkatapos, iiwanan kita dito. Nasa liblib na lugar ang lumang gusali na ito. Kaya sigurado ako, walang makakapansin sa bangkay mo. Hanggang sa mabulok ka at kainin ng mga uod ang napaka-sexy mong katawan. Nakangisi na tila ba na uulol na adik sa Edward sa loob ng kanyang sasakyan. Sunod-sunod ang paghihitit buga ng sigarilyo nito na nakasipit sa kanyang kamay. Nagbubunyi dahil nagtagumpay sa kahiyukan na ginawa kay Alona. Samantala, sa loob ng lumang apartment na babalot ng dilim kung saan nakahandusay si Alona, pabigat na yabag ang maririnig dito. Paglapit sa kanyang kinaroroonan, pilit na bumabangon, subalit wala ng lakas ang kanyang katawan dahil sa pangahalay na Edward. Sino ka? Tulungan mo ko. Tulungan mo ko. Alona! Alona! Teka, anong nangyayari sa akin? Napakainit ng katawan ko. Parang may pumapasok na ibang nilalang sa katawan ko. Hindi. Hindi. Parang sasabog ang katawan ko sa sobrang init. Anong... Hindi. Kusang bumabangon ang katawan ko. Ano bang nangyayari sa akin? Wala nang init na nararamdaman ko. Nakakikilabot na tinig ni Alona matapos ang kakaibang nangyari sa dalaga. Pagkunway, dahan-dahang lumabas ng abandonadong gusali. Samantala, paalis na si Edward nang lapitan ito ng isang napakagandang dalaga. Hi! Gusto mo bang pumunta sa langit? Pwede mo akong sakyan papunta doon. Wow! Kapag sinuswerte ka nga naman, makakadalawa pa yata ako ngayong gabi. Ano? Titingnan mo na lang ba ang buo kong katawan? Parang hinuhubaran mo ko sa pagkakatitig mo. Hindi mo ba ako papapasukin sa sasakyan mo? Sige. Halika. Pasok ka. Pasensya na. Ang ganda mo eh. Okay lang. O ano? Saan mo ba gustong pumunta? Sa langit? O sa impyerno? Siyempre sa langit. Sandali. Huwag kang magmadali. May alam akong lugar na walang makakaistorbo sa atin. Doon tayo pupunta. Hindi, gusto ko na dito eh. Mamaya Gusto mo ba na. ito ha? Doon tayo para mas masaya. Hindi, gusto ko na dito eh. Agad na pinaandar na Edward ang sasakyan. Mabilis na pinaharurot sa direksyon na itinuturo ng babae.
Halos pali-pali ni Edward ang sasakyan dahil sabik ito sa nakikitang alindog ng babae. Habang nagmamaneho si Edward, paminsan-minsan itong sinusulyapan ang babae sa pagkakaupo nito sa front seat ng sasakyan. Subalit, napasigaw si Edward nang lingunin niya itong muli. Bakit? Anong nangyayari sa'yo? Parang takot na takot ka. Ano nangyari? Biglang nagbago ang anyo mo kanina. Aswang ka! Aswang ka! Anong aswang bang sinasabi mo? Bakit? Nakakita ka na ba ng aswang? Ano bang itsura niya? Ganito ba? Tingnan mo ako mabuti, Edward. Ganito ba ang aswang na nakita mo? Ganito ba? Ang alindog na magandang babaeng nakaupo sa tabi ni Edward. Isang nakakikilabot na halimaw. Nakausli ang matulis na pangil. Nanlilisik ang mapupulang mga mata. Tinubuan ng mahabang kuko ang kamay at paa. Dahil dito, nagkukumahog palabas ng sasakyan sa Edward. Kitang-kita sa mga mata ng binata ang matinding takot. Nang makalabas ito ng sasakyan, nagmamadaling tumakbo palayo sa Edward. Ngunit napahinto ang binata nang makitang papalapit sa kanya ang kaninang aswang. Subalit ngayon ay napakagandang babae na nasa kanyang harapan. Saan ka pupunta? Iiwanan mo ba ako? Hindi ba gusto mong pumunta sa langit? Hindi. Ayoko na. Lumayo ka sa akin. Isang aswang. Halimaw ka! Hindi ako aswang. Ayun ang aswang sa sasakyan mo. Tingnan mo. Naroon siya. Ang pangit ng itsura, hindi ba? Kaya halika na. Sumama ka sa akin sa itaas. Doon mo malalasap ang tunay na langit. Hindi! Ayoko! Bitiwan mo ko! Hindi ako sasama sa'yo! Huwag ka nang pumalag, Edward. Ito ang gusto mo, hindi ba? Ang gusto ng papa mo. Matitikman niyo ng walang kasing sakit na kamatayan. Ano? Ikaw si Alona? At gumaganti ka sa ginawa sa'yo ni Papa? Hindi lang ang papa mo sisingilin ko. Isasama rin kita sa impyernong paglalagyan ko sa papa mo! Nagkukumahog sa Edward upang makawala sa mahigpit na pagkakahawak sa kanya ni Alona. Ngunit tila ba walang silbi ang kanyang lakas upang makawala sa kapangyarihang bumabalot sa babaeng kumakalagkad sa kanya. Habang nakikipagmatigasan sa Edward, napasulyap ito sa kanyang sasakyan. Wala nang aswang na nasa loob. Nanlaki ang mga mata ni Edward nang makita ang aswang na siya namang kumakaladkad sa kanya. Pagbabayaran niyo kayo pang ginawa niyo sa akin! Ipapalasap ko sa inyo ang kakaibang klase ng kamatayan! Tindiwan mo ako! Hindi ako makahinga! Tama na! Alona! Bitiwan mo ako! Tama na! Bibigyan ko kayang magama ng pagkakataon magkita bago niyo makilala si kamatayan! Hawak ni Alona ang liig ni Edward habang paakyat sa ibabaw ng mataas na gusali na pag-aari ni Emilio. Dahil sa pagkakasakal ni Alona kay Edward, unti-unting nawawalan ng lakas ang binata. Halos hindi na rin makahinga si Edward dahil sa mahabang kuko na unti-unting bumabaon sa kanyang liig. Sa kabilang banda, nagsisisigaw at pilit na kumakawala si Emilio sa mahigpit na pagkakagapo sa kanya. Sino ang pangahas na nagtali sa akin dito? Pakawalan niyo ko! Hindi niyo ba kilala ang kinakalaban ninyo? Ako ang pinakamakapangyarihan sa bayang ito. Kapag nakawala ako dito, papatayin ko kayo! Yun ay kung bubuhayin pa kita, Emilio. Sa kabila ng ginawa mo sa akin.
mo ko rito! Edward, bilisan mo! Tulungan mo ako! Papa, hindi siya si Alona. Halimaw siya. Isa siyang aswang. Papatayin niya tayo, Papa. Ano bang pinagsasasabi mo, Edward? Bangag ka na namabas sa droga, kaya kung ano-anong nakikita mo! Siya nga naman, Emilio. Pagkatapos akong pagsawaan itong adik mong anak, pagpibintangan akong aswang, Maniwala ka, Papa. Nalilang tayo ni Alona. Nasa ilalim siya ng kapangyarihan ng aswang. tumahimik ka! Edward, anak! Ngayong narito na ako sa harapan mo, Emilio. Aswang bang nakikita mo? Papa, lumayo ka sa kanya. Hindi siya si Alona. Alona! Anong nangyayari sa'yo't nanlilisik ang mga mata mo? At lumalabas ang matutulis mo mga pangil! Parang napakasarap ng dugo mo, Emilio. Anong gagawin mo? Ng pitik Alona! ng pulso mo sa leeg. Sumirit ang dugo mula sa liig ni Emilio nang bumaon ang matulis na pangil ni Alona. Nanginginig pa ang katawan nito habang sarap na sarap si Alona sa pagsisipsip ng tumutulong dugo mula sa malalim na sugat sa liig ng matanda. Nang masaid na ang dugo, si Edward naman ang nilapitan ng dalaga. Habang nakahandusay ito sa di kalayuan, nanlaki ang mga mata ng binata dahil sa tumulo ang sariwang dugo sa bibig ni Alona. Tumindi pa ang takot ni Edward nang makitang unti-unting nagbabago ang buong anyo ni Alona. Anong nangyayari sa akin? Nararamdaman ko na naman ng matinding init sa katawan ko. Parang may ibang nilalang na nasa loob ng katawan ko. Humahaba na naman ang mga braso at ang piti ko. Ang sakit! Anong nangyayari sa kanya? Humahaba ang kanyang kuko sa kamay at sa mga paa niya. Ang babaeng yun ay si Alona. Naging aswang si Alona. Pipilitin ko makatakas dito. Siguradong papatayin din ako ni Alona habang nakatalikod siya. Dahan-dahan ako. Di mo matatakasan ang kamatayan mo! Halika rito! Pagmasdan mo ang ama mo! Huwag mo akong papatayin. Hindi pa sapat na pinatay mo na si Papa. Hindi sapat ang simpleng kamatayan lamang sa mga katulad nyo. Lalo na sa iyong ama, mga hayok sa laman! Ano gagawin mo? Bakit mo inuubaran si Papa? Patay na siya. Pinatay mo na siya. Huwag mong gagawin yan. Huwag! Halos bumaliktad ang sikmura ni Edward nang putulin ng matalim na kuko ni Alona ang pagkalalaki ni Emilio at pilit na ipinapasok sa bibig ng matanda kahit isa na itong malamig na bangkay. Nakakikilabot ang itsura ni Alona habang ginagawa niya iyon sa patay na katawan ni Emilio. Kasunod dito, binuwat ni Alona ang malamig na bangkay ni Emilio at inihulog mula sa tuktok ng gusali. Papa! Walang hiya ka, Alona. Halimaw ka. Hindi pa ba sapat na pinatay mo siya? Binaboy mo pa ang katawan ni Papa. Mas masahol pa rito ang kamatayang ibibigay ko sa'yo! Halika rito! Ano gagawin mo sa akin? Bitiwan mo ko. Halimaw ka. Parang mas masarap ang dugo mo kesa sa iyong ama. Pero hindi ko kailangan ng dugo mo. Ito ang kailangan ko! Anong ginawa mo? Pagmasdan mong mabuti, Bakit ang Edward! bilis mong naputol yan? Pagmasdan mo! Wala ka nang ipagmamayabang sa pagkalalaki mo. Katulad ng ama mo.
Kainin mong sarili mong laman at dugo! Kainin mo! Nga nga! Halos mapatda ng hininga si Edward habang pilit na isinusubo ni Alona sa binata ang pumipintig-pintig pang pagkalalaki nito. Nanlilimahid na rin ang sariwang dugo sa muka at buong katawan ni Edward dahil sa pagpupumiglas nito na maiwasan ang ginagawa ni Alona. Nang maramdaman ng dalagang wala ng buhay sa Edward, hinila nito ang magkabilang binti nang wala ng buhay na sa Edward. Walang kaabog-abog na inihagis doon mula sa tuktok ng gusali ang bangkay ng binata. Lumipas ang gabing iyon, walang bahid ng madugong pagiganti ni Alona, maliban sa mga bakas na iniwan ng mapaminsalang alagad ng kadiliman. Magandang umaga, natagpuan kaninang pasado alas 5 ng umaga ang dalawang bangkay ng mga lalaki sa parking area ng isang kondominium sa bayan. Kinilala ng mga pulis ang mag-amang biktima na sina Edward Buenavista, 22 anyos, at Emilio Buenavista, 55 anyos. Napag-alaman na sila rin ang nagmamay-ari ng kondominium kung saan sila natagpuan. Wakwak ang dibdib at wala ng maselang bahagi ng katawan ng mga biktima. Sa inisyal na report ng mga pulis, may posibilidad na hindi tao ang gumawa ng karumal-dumal na pagpatay sa mga biktima. Nakita rin sa pribadong opisina ni Emilio ang ilang peraso ng ipinagbabawal na gamot kasama ng isang plano sa gagawing secret laboratory ng paggawaan ng ipinagbabawal na gamot. Sa ngayon, nagpapatuloy ang ginagawang investigasyon ng mga pulis. Alona! Alona! Tingnan mo, padali ka! Diyos ko, kinikilabutan ako sa balitang ito. Alona! Alona, nasan ka ba? Nay! Ano ba yun, Nay, at nagsisisigaw kayo? Umagang-umaga napakaingay niyo. Tingnan mo! Natagpuan ng mga pulis ang bangkay na mag-ama sa parking area sa kondo ni Emilio. Nakakakilabot ang sinapit nila. Ah, yan ba? Oo, nakita ko na yan. Heto nga oh, pinagpapiestahan na naman ng sandamakmak na chismosa sa social media. Yan ang bang masasabi mo? Hindi ka ba natatakot? Na baka may gumagalang ang aswang dito sa atin, anak. Nay, aswang? Sa edad nyong yan, naniniwala pala kayo sa aswang? Hilig nyo kasi manood ng mga palabas tungkol sa mga aswang, inay. At ako na naman ang nakita mo. Pero alam mo, kahit papano, nawala ng pag-aalala ko dahil sa nangyari. Hindi na ako mag-iisip ng kung ano-ano na maaaring gawin sa atin ni Emilio. Siguro, yun ho ang kabayaran ng kasamaan nila. Kaya ikaw ha, huwag kang magpapagabi sa daan. Kapag umuuwi ka ha, nakakatakot na talaga ang panahon ngayon. Huwag mo kalilimutan, Alona. Opo, inay.